Bago pa man ang anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kanina, ay iginit ng isang mambabatas na 5 araw nang delayed ang implementasyon ng Republic Act 12316 na nagbibigay ng kapangyarihan kay PBBM na suspindihin o bawasan ang excise tax sa langis kaya't patuloy ang pagpapahirap sa taong bayan. Sa pagdinig ng Joint Committee ng Legislative Energy Action Development o LEAD sa Kamara, ang Pangulo ang tila itinuturong dahilan sa delay ng implementasyon ng batas. Eden Santos para sa balita. Sa pagdinig ng Joint Committee ng Legislative Energy Action Development o LEAD na pinangungunahan ni Marikina City Representative Miro Kimbo, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tila itinurong dahilan sa delay na implementasyon ng Republic Act 12316. For the update, we're still awaiting for the instructions from the Office of the President with regards to the lifting of the excise tax exemption. What does that mean? When is the effectivity? Isn't that today? If i-release po ng Office of the President, the effectivity will be 1 to 2 days. Yung effectivity nung lift, yung nung exemption ng excise tax. Uminit na rin kasi ang ulo ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez sa pagkaantala ng suspension. Anya, inaprobahan noong March 25 ng Kongreso ang RA 12316 at naipublish ito sa Official Gazette sa mismong araw ding iyon kaya dapat ay epektibo na ito noong April 9. Idiniin ni Rodriguez na 5 araw na itong delay na lalong nagpapahirap sa taong bayan. The DBCC has already submitted the recommendation even before the effectivity of the law to the Office of the President. Mr. Chairman, so therefore you are saying that the President is at fault why we still don't have this suspension. 5 days now, Mr. Chairman. DBCC, Energy. Sa tanong kung bakit mabagal ang aksyon ng Pangulo, ito ang maikling tugon ng Malacanang. Ayoko munang pangunahan ko ano i-anunsyo ng Pangulo. Pero ilang oras pagkatapos ang namuong tensyon sa hearing sa Kamara, agad inanunsyo ni PBBM ang pagbabawas sa excise tax ng LPG at kerosene. Hindi isinama ang diesel at gasolina na siyang may malaking pagtaas sa presyo. Sa ilalim ng kapangyarihan na binigay sa atin ng batas, tinanggal ko na ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Sinabayan naman ng kilos protesta sa labas ng Batasan Complex ng iba't ibang sektor ang hearing particular na ng mga constituent ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito na ang ika-6 na araw ng People's Rally ng mga ito kung saan isinusulong ang pagpapababa ng value-added tax o VAT, pagbasura sa oil deregulation at iba pang isyung nagpapahirap sa taong bayan. Ang ating mga kababayan mula sa Batangas ay nasa ika-6 ng araw sa Maynila. Natulog po ang iba sa atin sa Liwasang Bonifacio at ngayon ay nagtungo sa Kongreso para manawagan habang may ongoing na pagdinig ang Kongreso sa tugon sa oil crisis. Sa nakaraang linggo, nagkaroon ng scheduled hearing pero mukhang hearing lang tayo at wala pang aksyon. Sa aking panahon na magkaroon ng aksyon naman ng Kongreso para pababain ang presyo ng langis sa pamamagitan ng pagbaba ng value-added tax. Ibinunyag din ni Leviste na mismo ang Malacanang ang humaharang sa pagpasa ng kanyang inihain na panukalang batas sa pagpapababa ng VAT. Idiniin ng kongresista na maraming economic measures sa Kamara ang hindi inaaprubahan dahil sa pagtutol ng gabinete, particular na si Executive Secretary Ralph Recto. Anya, mismong si Kimbo ang nagsabi sa kanya na kaya hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT ay dahil ayaw ito ni Recto. Ang mga economic policies natin ay may pattern of favoring yung mga mayayaman, kaya ayaw suspendihin.
Umapila na rin kay Pangulong Marcos si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta na magpatawag ng special session. Marami raw ang mga nakabinbing panukalang batas na kailangan ng maipasa upang makatulong sa pagtugon sa krisis. Since andito naman po tayo kahit kasagsagan ng bakasyon, Mr. Chair, dahil masipag kayo, alam ko, may I appeal on the President to request for a special session for Congress para po yung mga pending legislation natin may pasa po natin po says kasi po hindi na po makayanan ng ating mamamayan yung talagang hirap ng pasanin nilang. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.